mayong hapon sa inyo tanan. Mayong hapon. Pwede mo mag-greet ang tupad mo a blessed Lord's Day sa sining hapon. Amen. So, dalayawan gidang ginawa. So, nalipay gid ako nga kitayari diri makapamati ng maliwat sa pulong sa Ginoo kag sa ambahanan nga ginamba ni Nanay Sylvia no kanami sa mensahe Change My Heart, Oh God. So every day dapat nugid no ginaknowledge naton nga ang Dios gid adlaw ginabago ang aton nga tagipusoon. So ang balda sang lyrics gina, you are the potter and I am the clay. Amen. So this time sa ginbasa naton gigina sa Hebreo chapter 10 verse 19 to 25. Amo ni sang ikaduha naman naton nga pagatun-an no sa aton series sang commitment. So, ari kita subong sa pagtuon parte sa ginatawag nga commitment. So last Sunday natun-an naton ang commitment naton sa kay Jesus Christ. So sa Luke chapter 9 no nga gidala sa aton ni Pastor Ali that ang pagsunod naton kay Jesus naga-require in isang self-denial kag cross-bearing. Pas ano naton nga cross kag aton ipakigwala ang aton nga kaugalingon. So ang akon mensahe nga pagadalon sa sining nga hapon is found in the book of Hebrews chapter 10 nga aton ginbasa verse 19 to 25 nga ang title sini ang tanan para sa iglesia kabuhi sang tinumanon. All in for the church, a life of faithfulness. Siling ni Martin Luther, sa akon balay, duwala gid ako sing init o kun kusog, apan kung ara ako susulod sang iglesia, ang katawhan sang Dios nagatipon, may kalayo nga nagadaba-daba sa akong tagipusoon, kag nagalapta nga hindi mapunggan. So, ang balda rin ni Martin Luther, kung siya lang niya balay, siya lang tayo saya naga-private worship sa, duwala gid sa sang kusog o kun kainit, nga nakabatsyagan. Pero kung ara na siya sa iglesia, gagang mga katawhan sa Diyos, nagatipon-tipon, nagainupdanay sa pagsimba, siling niya diri, dumiara sang kalayo, nga nagadaba-daba, sa iya tagipusoon, kag ini nagalapta, na hindi mapunggan. That is what we call the nature of corporate worship. Kung magtipon kita diri pala, di ba? Miara ka sa may kaluya, meron ka sa weaknesses, pero kung ari kita diri gali sa iglesia, kaupod ang mga kanakan sang Ginoo, kaupod ang aton mga utod sa Ginoo, diri nagalapta ang kainit sang pagsimba naton sa Dios. So, ano nga niyang basilingon? Para mas maintindihan naton, diri naton makita bala nga kisa hindi na bag-o sa aton ang makabati balita parte sa sunog sa TV o kon radyo, iban pa gani naka-experience siya gid personal. So, sang ginahimo kung ini nga sermon, isagit sa pinaka-illustration ko ining sunog. And sang ginapatapos ko na kunwali, ginatapos ko himo. Do wala man bala do ka coincidence man dayon nga natabo nga didto sa amon sa Barangay 27, may nasunog man tong pila ka balay bla panimalay. So, ang classmate ko nag-chat nga may sunog dra lapit sa inyo. So, sang gilantaw ko sa Action Radio na or sa K5, dira lang gali sa Barangay 27, kay kami Barangay 32. So dira gali miara dira sang nasunog damo nga mga panimalay no. So diri naton makita no, hindi na bagyo sa aton makabati sunog or even makalantaw balita no nga kita or may mga lugar nga nasunugan. So ang punto mga utod amo sini, lain ang paglantaw lang sa balita kaysa ikaw mismo ang yara sa aktual nga sitwasyon. Diba? Diri naton mabatyagan kung ara ka sa aktual nga sitwasyon, may kakulba, miyara sang kahadlok, kag miyara sang paghibi mga utod. Diba? May mga panik nagasala. Kaysa kung kita nagalantaw lang sa TV, hindi ta mismo ma-experiensyahan gid yang aktual nga kainit kag ang aktual nga sitwasyon. Pag mga utod, pareho man na sa iglesia sang Ginoo. Hindi naton matuod nga mabatyagan ang presensya sang Dios kag ang espiritu sang pagsimba kag ang katamis sang pagtilipon-tipon kung kita nagalantaw lang o kung nagapamati. Mga utod, hindi sufficiente gali ang mga gakakita lang naton dira sa reel, sa Facebook, may mga preaching, ginagalabay sa aton mga newsfeed. So hindi na sufficiente nga nagapamati lang kita ra online, nagalantaw lang kita sa panimbahon. Kay gali mga utod, hindi naton ma-experience ng tuod-tuod nga pagsimba kung kita nagalantaw lang kag nagapamati. Amen? Kag amo ini ang ginasiling sang Hebreo chapter 10 verse 19 to 25.
nga ang mensahe nga gusto ko ipakita sa sini nga hapon, tungod sa ginhimo ni Kristo, may responsibilidad kita, hindi lang sa personal naton nga relasyon sa Dios, kundi at sa aton man nga relasyon sa isa kag isa bilang iglesia. Mga utod, hindi lang gali kita dapat mag-grow personally sa aton relationship sa Ginoo, kundi dapat kita nagatubo man sa relational na aspect sang aton nga relationship sa church or sa iglesia sang Ginoo. Amen? Kaya kung may ara kita good relationship sa Ginoo, dapat may ara man kita relasyon nga mabakod kag maayo sa iglesia. So ang mga ginsulatan sini ni sang author sang Hebreo, by the way, ang author sini is unknown, no? Hindi kilala or wala gid sang accurate nga mga theologian nga maka-coin sang kung sino gid ang author or nagsulat sang sini nga libro. Pero miara ang intention sang sini nga book, makita naton nga ang iya mga audience, mga Hudyo, no, mga Jewish Christians, sila nagaantos sang persecutions pag nagakatemtar nga magbalik sa daan nga sistema sang kasugtanan agud makalikaw sa pag-antos nga ila ginasugata tungod sa pagsunod nila kay Jesus. In other words, ang mga ginsulatan sang ini nga libro sang Hebreo, ining may mga Hudyo nga background, nagakatentar sila nga manugbalik dito sa daan nga klase sang pagsimba or sa daan nga sistema sang panimbahon, which is ang mga ceremonial law, ceremonial cleansing, mga paghalad sang sapat, kay tungod ang mga kapwa nila Hudyo nagausig sa ila kag naga-persecute man tungod sa ila pagsunod sa kay Jesus. Ang libro ini nagapakita sa aton nga ang libro sang Hebreo nga si Jesus ang aton walay katapusan nga mataas nga pari nga naghalad sang iya kaugalingon isa ka beses lang kag subong nagapatunga para sa tanan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Amen? Now, mga utod, ang pamangkot, amo sini karon. Ang pamangkot, nga importante gid nga hindi naton pagpabaian ang aton responsibilidad sa isa kag isa bilang iglesia, bisan pa nga madamo kita sang priorities sa obra, sa eskwela, sa pamilya kag sa iban pa. Ang question sini amo, nga importante gid gali nga hindi ta pagpabayaan ang panimbahon o ang pagtilipon-tipon bisan damo kita responsibilidad. Mga utod, let me share to you these 3 reasons. 3 ka rason subong ang aton nga pagatipik-tipikon. Una nga rason nga hindi tagi dapat pagpabayaan ang pagtilipon-tipon kag ang aton responsibilidad sa isa kag isa. Una nga rason is ang aton direkta na pagpalapit sa Dios. Verse 19 to 20. Nagsiling ang pulong, gani mga kauturan tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton, hilway na kita nga magsulod sa labing balaan nga lugar. Kag paagi sa paghalad sang iya lawas, ginabrihan niya para sa aton ang bag-o nga alagyan para makasulod kita sa labing balaan nga lugar nga ara sa pihak sang kortena, kag ini nga alagyan nagadala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. So diri sa una naton nga punto, ang aton direkta nga pagpalapit sa Dios, una diri makita naton ang kumpiyansa nga makasulod kita sa presensya sang Dios. Sa verse 19, ginmention diri mga utod nga kita kuno tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton, hiluway na kita nga makasulod sa labing balaan nga lugar. So, ang pamangkot, mga utod, ano bala ang labing balaan nga lugar kag ang iya importansya? Sa Old Testament, especially if ginbasa naton, kung nabasa naton ng Exodus kag ang Leviticus, ginsugo sa Dios si Moises kag ang mga katawhan sang Israelita nga magpatukod sang templo, no? Kag ang itsura sang templo amo sini. Miyara sina sang outer court, miyara sang most holy place. Ang most holy place is ari nga portion, no? Pag ang holy of the holies, amo ini sa punta, miyara sang kortina nga nagatabon. So, ini amo ni sang balaan nga lugar
Kag ang pinakasulod sa piyak sang kortina nga gin-mention bala sang text naton nga sa piyak sang kortina. Kay tungod amo ni sang kortina nga nagatabon no. Kag ang pinakalabing balaan nga lugar is amo ni siya kung sa diin dira nagahalad ang mga pari. So asadaan nga kasugtanan utod ang labing balaan nga lugar amo ang pinakasulod kag pinakabalaan kuno nga bahin sang tabernakulo ni Moises kag sang templo sang Jerusalem kung sa diin nagapuyo ang presensya sang Dios. Meaning sa sini nga portion diri mismo nagapuyo ang presensya sang Ginoo sa labing balaan nga lugar. Meaning inigin separar inihalin sa iban nga bahin sang tabernakulo or templo paagi sa isa ka makapal nga kortina. Amo na siya ang veil nga laba-laba. Pag amo ni siya ang kortina nga naga-separar sang labing balaan nga lugar kag sang balaan nga lugar. Kung natawon ta, kung kita nagaobra sa mga constructions, di ba miyara tabla nga blueprint kisa nga ginapresentar ang architect o kon ang mga engineer. So, kung ang blueprint ido amo sinibalaw sinimiyara sang outer court, ara sa gwa, agang templo, amo ini sa ang tent of meeting, nga ginasiling sang pulong. So, miyara sang inner court, amo na siyang holy place, ang balaan nga lugar. Pag ang holy of the holies, amo ina sang gintudlo naton balagina, kung sa diin, ara, dira ang ginatawag nga mercy seat, o kung sa Tagalog, ang luklukan ng awa. Kag ini, ginabantayan sang duwa ka kerubim, no? Miyara, dira nagabantay, aryo statwa sang kerubim no or mo na siyang anghel nga ginukit man mismo nga gin architect mismo sa mga katawan sang Ginoo base ina sa sugo man mismo sang Dios. Kulang tawon nyo ang pagsugo sang Ginoo sa pag-construct sang sining labing balaan nga lugar o kon templo detalyado ini sa kung basahon ta. Hindi ini siya palagpat lang nga wala bala blueprint or wala gin planuhan meaning sini may ari gid sang design specifically ang Ginoo nga ginsugi ginsugo sa mga katawhan sang Israel. No? Ini ang mercy seat mga kauturan nga ginabantayan sang duwa ka kerubim, no? Mismo mo na sang tawag na arka sang kasugtanan or Ark of the Covenant, simbolo ina sang espesyal na relasyon sang Israel sa Dios. So meaning, mga utod, kung lang tawon naton, ang pagkabulag gali ini sa iban nga bahin sang templo nagapakita nga tungod sa sala sang tawo hindi basta-basta makapalapit ang tawo sa Dios kay may harang no kay makita ta ang harang amo na sa ang veil ang kortina hindi dira basta-basta makasulod ang mga tawo sa labing balaan nga lugar o kon directly nga makapalapit sa Dios tungod may ara sang barrier pag limitado lang gid ang access nga padulong sa presensya sang Ginoo sa daan nga kasugtanan. So do kaangay na sa mga lugar nga may ara bala sang restricted area. No? Kung magkadto kita sa lugar may mga signage nga amo sino na nakakita sa aton mga signage nga amo sini. Kisa bala magkadto ka sa Jollibee, may ara kis adra ng CR nga para gid sa mga customer, may ara man CR nga para sa mga employee lang. May mga signage kis ang restricted area authorized staff only, meaning hindi ka da pwede kasulod. Hindi ka da, kung hindi ka staff or hindi ka authorized, hindi ka da pwede makasulod, kaya hindi ina para dara sa aton. Amo man na, kung maglagaw, kita kaysa sa mga Ayala, sa SM, may araman mga pertahan, no, nga nagasiling, restricted ang ina nga area, hindi kita makasulod dira. Kaya meaning, hindi na para sa tanan nga naga-shopping or lagaw-lagaw, kundi para lang na sa mga staff kag authorized nga personnel. So sino sa aton nagtilaw na nga nagsulod, biskan may amo sini. Biskan may area nga mo sini. Why pa man siguro no? Meaning hindi kita yung mga salawayon. Amen. So hindi pwede kasulod ang mga tawo nga wala gin authorized mga utod. Kag tandaan naton, amo man inisang una ang templo to, ang labing balaan nga lugar, miara gid sang restricted man nga area or access. Meaning, hindi pwede ang tanan makasulod dira, kundi ang labing mataas lang mga pare kung sa diin ang mga gin-ordain sang Ginoo para magserbisyo sa iya, nga ginhatagan niya sang authority, amo lang na ang mga labing balaan nga pare ang makasulod dira sa labing balaan nga lugar. Meaning, hindi pwede ang mga normal lang nga mga katawhan sang Ginoo. So, sa Hebreo chapter 9, buksin yung inyong Biblia, sa Hebreo chapter 9, kaya rin natin makita, nga ginlatag dira ang mga restriction. Nantawan niyo bala sa Hebrews chapter 9, sa previous chapter, sa verse 6 to 7.
No? Diri sa verse 6 to 7, ginmention diri nga ang mga pari lang nga nagaalagad sa una nga bahin, pero ang high priest, ang malabing mataas nga pari, lang ang pwede makasulod sa ikaduwa nga bahin. Meaning, ang mga ordinaryo lang ang mga classes ng pari, diri lang sila asta. Hindi sila pwede makasulod gid sa pinakalabing balaan nga lugar kung diin ang presensya sa Diyos nagapuyo. No? Kag amo man na nga hambal diri sa isa ka beses lang sa isa ka tuig sila nagasulod dira kag may dala sila sang halad o kondugo para sa iya para ihalad sa Dios. Meaning ina ang dugo sa sapat nagasimbolo ina nga kung sa diin bala nga gina-offer dira sang mga high priest ginabutang dira sa mercy seat ginawisik-wisik dira ang dugo sa sapat nagasimbolo ina sa pagtabon sa mga sala sang katawhan sang Ginoo. Pag diri man naton makita sa verse 8 sang Hebreo chapter 9, nagapakita ini nga samtang yara pa ang daan nga sistema, sirado pa ang access padulong sa Dios. Meaning kay tungod nga miara sang tabon o kon barrier ang mga tawo sa Old Testament or sa daan nga kasugtanan hindi rekta or directly makapalapit sa presensya sang Ginoo. Kanya aman tungod sa sala may ara sang harang nga nagaseparar sa aton. Nakuha naton mga utod sa Ginoo. Meaning sini, nagasimbolo ini mga utod nga kung ikaw magasulod dira, mamiyara ka bit-bit sang sala, may posibilidad dili nga ikaw mapatay. Amen? Pag diri man naton makita sa verse 9 to verse 10 sang Hebreo chapter 9, ang mga halad kag regulasyon hindi gid makapatinlo sa konsensya sang mga tawo. Kay ina mga utod temporaryo lang ina, kag ina landong lang ina sa nga manog nang nag-appoint sa paghahimuon ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Meaning, ang realidad ara kay Kristo. Ang mga paghalad sang sapat, ang mga ceremonial cleansing nga ginahimo nila sa Old Testament, inalandong lang ina or picture sa kung anong pag-aubrahon ni Jesus sa cross para sa aton. Kung ang mga sapat ginahalad sa Old Testament, ginakatay para ihalad, para matabunan ang sala sa mga katawhan, amon ina ang nagapicture sa paghahimuon ni Jesus dito sa cross ng Kalbaryo, kundiin mag-aagay man mismo ang dugo ya para sa tanan, kag para malimpyuhan ang aton mga sala. Amen? Tandaan naton mga kauturan, sa Old Testament, ara ang barrier. Hindi dali-dali makapalapit ang tao sa presensya sa Diyos. Pero mga utod, ari ang mayong balita. Paagi kay Kristo, may ara na kita sang kahilwayan kag kumpiyansa. Glory to God. Palakpakan nato ng Diyos. Kay tungod sa dugo ni Kristo, ginabrihan niya ang dalan para sa aton tanan, kag iya ginkakas ang harang o kon ang barrier mga utod sa tunga sang tawo kag sang Dios. Meaning, wala ka na to may makita signage nga restricted area or access. Meaning, sinaging kakas ina sang Ginoo, paagi sa ginhimo ni Kristo, kag subong mga utod, nagaagda na ang Dios sa aton to come boldly into my presence. Wala na sang kahadlok, wala na sang kakulba. Kita ginaagda sang Dios nga magpalapit sa iya nga may kumpiyansa kag kahilwayan. Amen? That's why hambal sang Efeso chapter 3 verse 12, tungod kuno sa aton pagtuo kay Kristo, kag tungod nga kita yara na sa iya, makapalapit na kita sa Dios nga wala sing kahadlok upon pagtataha. Nakita naton mga utod sa Ginoo, tungod mismo sa atoning sacrifice ni Jesus, tungod sa iya pagpaagay sa iya dugo, mga utod, hambal sang verse 19 sa Hebreo kag ginangagin basa ta, hilway na kita nga makasulod kag makapalapit sa labing balaan nga lugar. Kung sa una, restricted pa tong area, subong hindi na naging kakas na ni Jesus ang barrier o kon hadlang para kita makapalapit sa presensya sang Dios. Meaning mga utod, ara sa dugo ni Jesus ang aton kaisog nga makasulod sa presensya sang Ginoo. Amen? So ikaduha, ang bag-o nga alagyan ni ginabrihan ni Kristo para sa aton. Siling diri mga utod,
Paagi sa paghalad sa iya lawas, ginabrihan niya para sa aton ang bag-o nga alagyan. Amo niya nga sa verse 20. Ini paano ang pamangkot, paano ya balagin abrihan or ginbuksan ining bag-o nga alagyan para sa aton. Ini natabo tungod sang iya isa ka beses lamang nga paghalad sa krus ng Kalbaryo. Mga utod, ang sakripisyo ni Jesus sa cross, amo ang nagbukas sang alagyan sa aton, agud kita makapalapit sa presensya sang Ginoo. Ang paghalad sa mga pari sa idalom sang Levitical system o itong mga ceremonial cleansing, mga paghalad sang sapat para malimpyuhan ang sala kag matabunan ang sala sang tawo, wala to sa garantiya nga makakuha sang sala tungod kay isa lang ini kalandong nga manugpaabot under sa sistema sang daan nga kasultanan. Kag meaning tungod ina picture lang or shadow, ang realidad gali mga kauturan ara sa ginbuhat ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tuod-tuod nga makatabon sang sala sang tao, hindi atong mga sacrificial offering, kundi ang iya sakripisyo sa cross once and for all. Amen? Hindi na ito maliwat. Amoy nang ambal sa Hebreo 10 verse 1. Meaning mga autod, si Kristo amo ang katumanan o realidad sini. Isa lang kahalad ang iyang ginhimo nga igo na para sa tanan, kag wala na kinanglanon nga suliton pa. Amoy nang ambal sa verse 10 to 14 sa chapter 10. Ngambal diri sang author ka Hebreo, kung tani ato ang paghalad kuno sang dugo sang sapat, makakakas sa konsensya sang tao, hindi na kani kinanglan ang paghalad ni Jesus. Pero kay tungod atong pag-offer sa mga sacrifices, wala gid yan nagatinlo gali sa aton mga sala, kag ato nga mga temporaryo nga pagtabon sang sala, nagapadumdum pagani sa aton. Meaning sina may ara pa sang guilt or konsensya nga kita may nabilin pa nga sala. Pero tungod sa pagpaagay sang dugo ni Jesus, may ara kita sang assurance of pardon nga ginatawag. May assurance ang kapatawaran. Kaya nga man, si Kristo mismo ang halad na makatuman sa mustisya sang Ginoo. Tungod kay wala sang Dios na gustuhan ang lain-lain nga klase sang halad nga ginahalad para sa sala sang iya katawhan. In verse 5 to verse 7, makita dara naton wala na hamutan sang Dios ang mga nga klase sang halad nga ginadala dira sa mga katawhan sang Israel siya atubang. Meaning may gina-require gadya specifically ang Diyos. Specific nga halad. Kagamoy na ang paghalad ni Jesus sa aton. Ang punto diri is that the yearly recurring law sacrifices cannot perfect the worshipper, but Christ once and for all offering ka. Namot silingon, ato ang sulit-sulit kada tinuig nga paghalad kuno sa mga taas, labing mataas nga pare, is wala to siya sang garantiya nga ato makahatag sang pagkamatarong sa aton. Pero tungod sa once and for all sacrifice ni Jesus, mga kauturan, ini tutuod nga naghilway sa aton sa gapos sang sala. Amen? Amo ini ang buot man ipaintindi utod abyan sang author sang Hebreo sa mga Hudyo nga Kristiyano nga nagatinanaw nga magbalik sa daan nga sistema. Kaya di ba na-mention ko gina sa introduction, ang mga audience ng sininga letter, nagakatemtar liwat nga magbalik to sa daan nga sistema. Pero diri ginapakita sang author kay Hebreo nga atong daan nga sistema, wala to ya garantiya nga mapatawad ang sala naton. Kay tungod gindala diri ni Jesus ang bag-o nga kasultanan, ang maayo nga sistema sa klase sang panimbawon kung sa diin hilway kita gali makapalapit sa presensya sang Dios, may kaisog kag may ara sang ginatawag nga kumpiyansa. Amen? Wala sang kahadlok. Kay nga man diin nakaangkla ang aton kumpiyansa ara sa dugo ni Jesus. So, dili ginapakita nga ginabrihan sini ang alagyan nga nagahatag sang kabuhi. Ang baldiri sang subpon, ini nga alagyan nagadala sa aton sa kabuhi nga wala sang katapusan. Kay tungod ginbuksan sa aton ni Jesus ang bag-o nga alagyan. Pag kuno nga klase sang alagyan, ina nga alagyan nagahatag kuno sang kabuhi nga wala sing katapusan. So meaning ini nga alagyan is the living way nga gin-provide ni Jesus
para sa aton. Ang daan nga sistema, isa kaalagyan nga wala sang kabuhi. Atong daan nga kasugtanan or pag ginahimo nga pagsimba sa mga Israelita or sa mga Hudyo under sa daan nga sistema, amo na siya ang ginatawag naton, makita dira naton wala ato sang kabuhi. Pero gindala ni Kristo siling diri ang ini nga klase sang alagyan nga nagadala sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ato ang daan nga sistema, lifeless way to sa or wala sang kabuhi. Pero ang gindala diri ni Jesus amo ang living way. Ginabrihan niyang alagyan nga kung sa diin kita nagasulod kag kita makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Meaning, ang pagpalapit naton sa Diyos is hindi paagi sa Levitical system or sa wala pabuhi nga klase sang sistema under sa daan nga kasugtanan, kundi sa bag-o kag buhi nga alagyan nga ginbuksan ni Jesus. Wala na ta nagapalapit sa Diyos paagi sa mga paagi sa mga ano nga klase sa paghalad. Wala na kita nagapalapit sa Diyos nga may mga bit-bit nga mga ano nga klase sang konsensya. Nagapalapit kita sa iya, ay tungod ginbuksan niya ang direkta nga alagyan, papalapit sa iya nga presensya, mga utod sa Ginoo. So, ini nga alagyan, naabrihan paagi sa nagisi nga kortena sang templo or itong veil. So, nakita niyo ito, blagin, kung balikan na ito ng picture, ara ba lang nga velo, nang nagatabon nga kortena, sang time nga si Jesus nalansang sa cross, isa ka milagro nga tabo. Sang siya nalansang, under siya nga crucifixion, ina nga kortina, mga utod, nagisik na sa tunga. Imagine na, pila na siya ka-fit? Laba-laba na sa. Pero sa tiyon nga si Jesus, nalansang sa cross, ang ina nga kortina, nagisik. Ina nga kortina, napunit, no? Or natawag naton nga na nagising. Meaning, mga kauturan, agud makapalapit kita sa presensya sa Diyos. Ano gali ang basilingan or simbolo sa sina nga kortina nga nagisi? Nagasimbolo man ina sa lawas ni Jesus. Nga naguba kag nagantos sa cross ng Kalbaryo. Meaning nagasimbolo ina nga kita makapalapit na nga hilway sa Diyos. Kay tungod gisi na sang Diyos ang ini nga kortina amuman sa paggisi sang lawas ni Jesus sa cross ng Kalbaryo paagi sa pag-antos sa aton mga sala. Amen? Meaning, ang iya kamatayon, kag kabuhi mismo, amo ang baylo para ini nga alagyan maabrihan. So, pamangkot, paano naabrihan, paano ginbuksan sa Diyos sa aton ang bag-o nga alagyan nga nagahatag sang kabuhi? Paagi sa kabuhi, kag pag-antos o kon kamatayan ni Jesus sa cross, ini naabrihan. Maski ang ini nga alagyan gali nagapadulong sa kabuhi nga wala sing katipusan, wala ini naabrihan lamang pinaagi sa kabuhi ni Jesus nga wala sang sala. Kundi gin-require gid ang iya kabuhi mismo. Meaning mga utod, hindi sufficiente ang kabuhi ni Jesus nga wala lang sang sala, kundi gin-require mismo sang God the Father ang mismo yang nakabuhi, agud amo ang paghahalaron dito sa cross para kita mapatawad. Siling diri sa Bible's Believers Commentary, nagapahinumdum ini sa aton, makita hindi makapalapit pinaagi sa wala sing sala nga kabuhi ni Kristo, kundi pinaagi lamang sa iya sakripisyo nga kamatayon. Amo nang ginatawag sa English, vicarious death. Meaning, hindi sufficient ang kabuhi ang wala sing sala, kaya nga, mismo ang kabuhi, yagidya ang gin-require. Ang sakripisyo, kagang iya kamatayon sa cross, amo to siya ang nagbukas sang alagyan para kita makapalapit sa presensya sang Ginoo. Kaya ang iya kabuhi, nga wala sing sala, nagapakita ato sang iya pagka-perpekto, pero ang iya kamatayon, ang nag-abri sang dalan para sa aton, kay kung hindi paagi sini, kulang gali para mapunan ang gap nga dala sang sala. Kulang para punan ato ang naguba nga alagyan tungod sa sala. Meaning paagi sa dugo ni Jesus, amo to ang gintapal sang Ginoo para kita makapalapit sa iya nga hilway kag wala sing sala. Amen? So meaning tandaan naton mga utod,
Sa tiyon nga magsulod kita sa presensya sa Dios, sa pangamuyo man mga utod o kung pagsimba, dumdumo naton nga ang ini nga pribilehiyo, ang aton direct access sa tubang sang Dios or sa presensya sang Ginoo, inigin bakal para sa aton sa dako nga balor o kon presyo. Amo ang dugo kag ang kabuhi ni Jesus. Tandaan naton mga kauturan, ang pagpalapit diri naton nga hilway kag miara sang freedom o kon ginatawag nga confidence, ina gali ginbakal sang Ginoo sa dako nga balor kag amo na ang bayad ang dugo ni Jesus para sa aton. Meaning mga kauturan, kadako gali sang ginbayaran sang Dios dito sa cross para kita makapalapit nga hilway sa iya atubang. Amen? Dalayawon ng Ginoo. Ikaduwa nga rason nga kinanglan naton hindi pagpabayaan ang aton responsibilidad kag ang aton nga commitment sa isa kag isa sa lawas ni Kristo. Una nakita naton ang aton direkta nga pagpalapit sa Dios o kun ang aton direct access sa Ginoo. Kag ikaduwa nga rason ang aton kaluwasan halin sa sala, or in English, our deliverance from guilt. Ikaduwa nga rason mga kauturan, ang kahilwayan or ang kaluwasan. Ang balasang verse 21, makagagahom ang aton pari nga nagadumala sa balay san Dios. Diri sa verse 21, nagapakita nga si Jesus siya ang labing mataas nga pari. Kag amo ini sa ang tema gali sang bilog nga libro sang Hebreo nga atong mga pari nga nagahalad sa daan nga katipan or kasugtanan, ato sila wala gid nila na perfect ang demands ng Ginoo. Kaya nga mga kauturan, hindi paagi sa ila pagsulod sa labing balaan nga presensya sang Ginoo ang kahilwayan nagahalin, kundi paagi sa iya ni Jesus nga ginimo sa aton kay tungod siya gali mga utod ang aton labing balaan or labing mataas nga pari. Si Jesus wala lang naghatag gali sa aton sang kumpiyansa mga utod para kita makapalapit sa presensya sang Dios, kundi diri sa verse 21 makita naton nga siya ang aton pangulo nga pari, ang aton perfect na mediator or tagapagtunga or siya ang nagapatunga sa aton sa Dios between sa tawo, siya ang aton perfect na sacrifice, siya ang perpekto nga paghalad sa Dios kay tungod atong mga sacrifices sa Old Testament wala ato sang garantiya, kag siya man mismo ang aton intercessor nga nagapangamuyo sa aton adlaw gabi para kita maging mabakod sa aton pagtuo. Mga kauturan, tulukon ini naton, ang iya pagkapangulo nga pari nagapakita gali nga ining pagka-high priest ni Jesus, hindi ini temporaryo, kundi ini permanente mga kauturan. Meaning siya ang walay katapusan nga pari nga nagsulod sa labing balaan nga lugar para kita mahilway sa aton mga sala. Sa Hebreo chapter 7 verse 23 to 24, dira naton makita nga lain si Jesus sa mga pari isang daan nga kasugtanan. Kay tungod siya ang pinakalabing mataas nga pari nga amo ang naghatag sa iya kabuhi para sa aton. Mga utod, sa Old Testament may ara tatlo ka offices nga gin-design or gin-structure ang Ginoo. Ara ang ginatawag nga prophet or mga propeta. Ano ginaobra sa mga propeta? Ang mga propeta, sila ang nagadala sang mensahe sa Dios para sa aton. Ikaduwa nga structure or function sa Old Testament nga gina-design sang Ginoo ang pari. So, sino ining mga pari? Anong obra sa mga pari? Kung atong propeta, sila ang nag-represent siyang Diyos sa aton. Ang mga pari naman, sila ang nag-represent sa aton sa Diyos. Kagang ikatatlong role is ang hari. Ang mga hari, anong ginahimo sa mga hari sa Old Testament? Sila ang nagadumala sa mga katawhan sa Diyos. Pero focus kita sa specific nga role, which is ang pagkapari. Meaning mga kauturan, atong mga pari sa Old Testament, hindi ito sila sufficiente, kag hindi ilahalad ang ginapangita sa Ginoo. Kundi si Jesus nga atong labing mataas nga pari, nang iya pagkapari, hindi temporaryo, kundi permanente, amo ina ang gina-require sa Diyos. Agad mabaton ang offering nga ginahalad ni Jesus para sa aton. So, ikaduwa, hindi si Jesus makasasala, kundi wala sing sala pag perpekto.
Atong mga pari sa Old Testament, mga high priest nga nagasulod, tandaan naton nga kinanglan kato nila yung maghugas sa ilang mga kamot, sa ilang mga lawas, may ara sang ceremonial nga cleansing or paghugas bago sila magpalapit sa atubang sang Dios. Kaya hindi sila pwede magpalapit nga sila may ginabitbit nga sala. Pero tandaan naton mga utod, si Jesus nga aton labing balaan nga pare, labing mataas nga pare, hindi makasasala kundi wala sing sala kag perpekto. Kag ining pagkalabing mataas nga pare, hindi ini paagi sa paghalad sang sapat, kundi iya kaugalingon ang iya ginhalad. Hindi ini permi nga paghalad nga ginahimo ni Jesus, kundi ini isa ka beses lang kag hindi na dapat pagaliwaton. Ini nga paghalad or paging labing balaan, labing mataas nga pare ni Jesus, hindi lang basta si Jesus tawo, kundi siya anak sa Diyos kag Diyos man mismo. So amo ining nagapakita kung ano ang butsilingon sa pagiging labing mataas nga pari o pangulo nga pari ni Jesus sa aton. Hindi temporaryo, kundi permanente ini. Hindi siya makasasala, kundi siya wala sing sala pag perpekto. Hindi ini pahagi sa paghalad sang sapat, kundi siya mismo ang kordero sa Diyos nga among nagtubos ng sala sa kalibutan. Nga ginasiling man sa John chapter 1 verse 29, nagsiling si Juan de Bautista, "Behold, the Lamb of God who takes the sins of the world." Kag ini nga paghalad ni Jesus, once and for all lang mga kauturan. Hindi na ini dapat naton sulit-suliton. Pero kada Semana Santa, may ara pa sa tradisyon bala, di ba, nga makita naton, perme. May ara ginatawag na penitensya. Di ba? So, para inakuno nag-sign sa senyales or simbolos ang pag-inulsol sa mga tao sa ilang mga sala. So, anong ginaobra nila? Sila naghahalad or nagasakripisyo. Ginakastigo nilang ilang kaugalingon. Nakakita na ka mo na? Kisa, di ba, sa taltal, no? Kisa ginalansang lang ilang kapalansang sila. Kay tungod, para sa ila, isa ka pamaagi nga sila nagainulsol sa ilang mga sala. Pero mga utod, amo ining matuod diri. Hindi amo na iya ang ginapangita sa Diyos nga sakripisyo. Kaya ang tuod nga sakripisyo na tabo isa lang ka beses, hindi paagi sa sakripisyo sang tao, kundi paagi sa sakripisyo ni Jesus, nga wala na sang iban pa nga makatupong. Amen? Only the once and for all sacrifices of the Lord Jesus can sufficiently pardon our sins. Glory to God. Palakpakan natin ng Ginoo, mga kapatid. Diri sa verse 22, makita diri naton, tungod sa pagkalabing mataas nga pari ni Jesus, miyara kita sang pribilehiyo nga makapalapit sa iya. We have our blood-bought privilege to draw near to Him. Ang imbitasyon diri sa aton sa verse 22 nagasiling, gani magpalapit kita sa Dios nga may sincero nga tagipusoon kag pagtuo. Paano kita magpalapit sa Dios gali? May ara sang sincero nga tagipusoon kag pagtuo. Ini mga utod pagtawag sa mga Kristohanon nga magapangabuhi sa matutom nga pagtuo. Ngambot silingon, kita magasalig nga makasulod kita sa presensya sa Dios paagi sa dugo lamang ni Jesus. Kag ini nagapakita ng aton dapat pagsalig hindi gali sa kaugalingon naton nga pagkabalaan, kundi paagi sa pagkabalaan ni Jesus. Kisame ara mindset ang mga Kristiyano nga nahuya na kubrad magbalik sa simbahan, nahuya na kubrad magpalapit liwat sa Dios tungod grabe kadamo sa nga konsala nga ginhimo batok sa iya. Mga utod, wala nakadepende sa pagkabalaan naton. Ang pagpalapit naton sa Dios, nakadepende ini sa pagkabalaan ni Jesus. Amen? Kaya kung ikaw matuod yung pakamataaron sa Ginoo, ikaw gintagaan sa ginatawag na imputation or pagtabon sa aton mga sala. Anong gintabon sa aton? Pagkamatarong ni Jesus. Amo ina nga libre kita kagilway nga makapalapit sa Dios. Mga utod nagsiling ang Santiago chapter 4 verse 8, magpalapit kamo sa Dios kag ang Dios magpalapit sa inyo. Kamo nga mga makasasala, magkabuhi kamo sang matinlo. Kamo nga nagapangduha-duha,
tinluin ninyo ang inyong mga tagipusoon. Anong invitation diri sa aton? Palapit kita sa Dios. Draw near to God, mga utod. Makapalapit kita sa Ginoo paagi sa personal naton nga devotion kag pagsimba. Apang agod mangin matuod ang aton gali nga pakipag-angot o confellowship sa Dios, kinanglan man nga ipreparar naton espiritual ang aton nga kaugalingon. Amen? Kaya nga ano nga saling diri, magpalapit kamo sa Dios, agam Dios magpalapit sa inyo, kamo nga makasasala, magkabuhi kamo sa mga tinlo, kamo nga nagapangduwa-duwa, tinluin ninyo ang inyong mga tagipusoon. Meaning mga utod, every time we approach the throne of grace, every time we approach gali ang presensya sa Ginoo, there is cleansing. Dapat nagapangayo kita sa Dios sa kapatawaran sa sala naton nga Ginoo, limpyohi ako paagi sa imong mga pulong, kay ang pulong mo among kamatuoran. Nga kinanglan naton sang pagpatinlo or cleansing mga utod. Kay amo man ini ang ginahimo sa mga pari nga na-mention ko gina sa inyo. Before sila magsulod sa labing mataas nga lugar, anong ginahimo nila? Miyara dira sang labador sa sulod sang holy place. Nakadesenyo man ina sa plano, paagi sa plano sa Dios, kay gina nga labador, dira na sila nagapanghugas sa ilang mga kamot, kag sang ilang nga mga kaugalingon. Kag amo ina siyang nagasimbolo nga bago sila magpalapit sa Dios ang mga labing mataas nga pare, kinanglan na ginalimpyuhan nilang ilang kaugalingon. Kag amo ina sa ang naga-signify man sa aton diri sa new covenant nga klase sang pagsimba, that every time we approach the throne of grace of God, there must be cleansing. Amen? That's why kung magpalapit kita diri, hindi lang kita magpungko nga doon sa wala lamang, kundi every time we approach the throne of grace of God, dapat kita magapangamuyo man, Lord, nga limpyuhi ang akong tagipusoon, Ginoo, ang akong tagipusoon, shadow kamalaot. Ang akong tagipusoon, puno, Lord God, sang sala. Ang akong tagipusoon, Ginoo, puno sang kaakig, puno sang kahisa, puno sang tanan nga mga butang nga hindi makapahamuot simo. Gani, mga utod, kada kita magpalapit sa Dios, pangayo kita sang cleansing sa iya through the Word of God. So diri, i-highlight naton ang apat kapamatasan or aspeto kung paano kita makapalapit sa Diyos. Una, nag-mention diri ang pulong sa Ginoo kagina sa verse 22, nga kita magpalapit una na may sincero nga tagipusoon. Nga man, miara tion gali ngang aton pagpalapit gakapilitan lamang kung miara sang tinago nga katuyuan. Meaning sometimes miara isa when we worship God, when we go to the church, isa doon napilitan na lang ko magsimba, o ko ng iba nagapalapit man, pero may ara sang tinago nga motibo. Pero mga utod, diri ginatadloan kita nga pagpalapit sa Dios, una, may sincero gid nga tagipusoon. Apang ang tuod kag ang sincero nga pagpalapit sa Dios, may ara sang genuine nga commitment kay Jesus. Amen? Dapat hindi labag sa loob naton ang pagpalapit sa Ginoo. Kaya nga, wala gina-honor sa Ginoong panimbakon kung aton tagipusoon hindi sincere. Meaning, ang heart naton sa worship nagamatter gid. Ikaduwa diri, paano kita mag-approach hindi lang sa pagi sa sincero nga tagipusoon, kundi kita mag-approach sa presensya sa Ginoo nga miara kuno sang pagtuo nga wala gid nagapang duha-duha. Wala naga-doubt. Kaya nga, magpalapit kita siya in the full assurance of our faith. Meaning, ang aton tagipusoon gali mga kauturan, tandaan gid naton, nga heart naton permit, puno ini sang pangduha-duha, kag prone gid ini nga mang duha-duha. Kag kung kita nagasalig sa tagipusoon naton, kaangay lang ina mga kauturan, nga ang aton pagsalig wala sa Dios. Hinga man, ang tagipusoon naton, kisa puno ini sang pangduha-duha sa atubang sa Dios. Apang kita mga utod, ginatawag nga magpalapit sa Dios nga may bug-os nga kumpiyansa kag hugot nga pagsalig kay Jesus, subong nga ginapahayag sa maayo nga balita
agud hindi na kita magkakabuhi nga may kabugat sa konsensya tungod sang sala. Amo ina mga utod, kisa magpalapit kita sa Dios, do nahuya kita kay tungod mayara gali burden. Mayara gali sang kabugatan tungod sa konsensya naton nga ay hala, damo ko sala nga ginimo sino Lord. Do nahuya na ko magpalapit. Pero mga kauturan, dapat mga utod, hindi ini naton pag-ibase sa aton kaugalingon nga pagkamatarong or pagkabalaan. Isandig naton permi sa ginhimo ni Jesus sa aton suno sa maayo nga balita. Kaya nga hindi lang may pagtuo nga wala na pang duwa-duwa, kundi may tagipusoon nga nahugasan gikan sa malain nga hunahuna. Siling ni Francis Bevan, amo ning balya, ang aton konsensya wala na nagakondina sa aton. Kay paagi sa iya hamili nga dugo, isa ka beses lang nga ginula kag ginpahamtang para sa tanan, kita nahugasan na kag natalana na nga matinlo sa panulok sang Dios. Amen? Wala na ang mahigko naton nga konsensya nagakondina sa aton. Kay tungod paagi sa dugo ni Jesus, inigali sufficiente nga naghatag sang ginatawag nga paglimpyo sang sala naton kag sa sala sang kalibutan. That's why mga kauturan, tandaan gid naton na kita magpalapit sa iya, mayara sang kaisog kag kahilwayan tungod sa ginhimo ni Jesus para sa aton. Mayara man hindi lamang may tagipusoon nga nahugasan gikan sa malain nga una-una, kundi may ara sang lawas man mismo physically nga nahugasan sang limpyo nga tubig. Nga nagin-mention dira sang passage or verse. Ini nga tubig wala nagatudlo sa literal nga bautismo, kundi nagasimbolo sang pagpadayon nga pagtinlo sang aton kabuhi paagi sa buluhaton sang Espiritu Santo nga nagasanctify kag naga-purify sa aton. Kag ang Espiritu Santo sang Dios nagaubra ini nga paglimpyo sa aton kabuhi paagi sa pulong sang Dios. Sa Efeso 5 verse 25 to 26, ano kuno? We are washed through the cleansing of the word. Sa Titus chapter 3 verse 5, we are washed or we are cleansed through the washing of the regeneration. Ang paglimpyo sa aton mga kauturan, hindi paagi lamang sa physical nga tubig na kangay sa ginahimo sa mga pari sa Old Testament, nga sila mayara tubig nga ginawisik-wisik, mayara tubig nga ilang nga ginahugas sila kagalingon, hindi amo na nga tubig ang naglimpyo sa aton, kundi ang naglimpyo sa aton amo ang pulong sa Dios nga gina-minister sang Holy Spirit sa aton tagipusoon. Nakuha naton mga utod sa Ginoo? So meaning, bilang mga tumuluon ni Jesus, magpalapit kita sa iya, kay bugos na kita nga natinluan sa sulod kag sagwa. We are cleansed from the inside out. Bangod si Jesus ang aton perpekto kag wala sing sala nga halad nga nagkabayad sa aton mga sala, sa nanligad, sa subong kag sa palaabuton. Meaning mga kauturan, si Jesus siya ang aton perfect sacrifice. Amen? Kag ina ang iya pagsakripisyo na bayaran ang aton sala sa nanligad, sa subong kag sa palabuton. Past, present, and future may assurance nga ikaw subong nga nagapungko dira ginpatawad sang Ginoo paagi sa dugo ni Kristo Jesus. Amen? So, meaning mga kauturan, hindi lang ini igo nga magpalapit kita sa iya. Hindi lang ang pagpalapit natin sa iya ang aton kinanglan nga pagahimuon. Ang aton ginbasa subong nagasiling nga kinanglan man naton nga hawiran sing hugot ang aton pagtuo sa pag-angkon sa aton paglaom. Sa verse 23 nagsiling, magpakabakod kita sa aton paglaom kag hindi kita magapangduwa-duwa tungod kay ang Dios nga nagapromisa masaligan gid kag sa pagtuman sang iya mga ginpromesa. Hindi ka magkahadlok, hindi ka mangduwa-duwa, kundi kaptan mo kuno. Ato nga paglaom kay tungod ang Dios gali nga nagapromesa mga utod sa pag-angkon sa sila nga paglaom matutom sa pagtuman. Aton ipakita mga kauturan ang ini nga pagkapyot naton sang ini nga paglaom
aton ini ipakita, pag hindi dapat naton pagtaguon. Kinanglan nga hindi lang kita magsimba sa Dios sa tagbo kag sekreto, kundi dapat man ipakita naton publicly ang aton pagkamatutom sa iya. Tandai mga kauturan, wala sang secret agent nga Kristiyano or secret disciple. Amen? Kisa kita sa obra, may ara instances nga nahuya ka nga ipakilala gid ang imong kaugalingon nga Kristiyano ka. Or sa eskwelahan, sa mga campuses, nahuya kisa ang mga estudyante nga ipa-identify ang self nila bilang Kristyan. Pero ari mga kauturan, tandaan naton, wala sang secret agent nga Kristiyano. Kay nagatawag ang Dios na dapat naton ipakita mismo sa bilog nga kalibutan or publicly ang aton paglaom nga naangkon pagi sa ginhimo ni Jesus. Meaning, hindi ini mga kauturan, private lang ang panimbahon. Hindi ini tago ag sekreto. Kundi mga kauturan, tandaan naton, kulang kung maghipos lang kita kag magtago kag maguna-una nga may matuod man kita nga pagtuo kung wala gid sang nakaibalo sini. Nakuha naton? Kulang gali. Nakita magipos-ipos lang kanya ari tandai. Kung ikaw yara sa obrahan, isa ka wisdom nga nakuha ko sa akong mentor sa Bible School sa una is this. Bisan diin ka man dalon, sa campus, sa eskwelahan, or sa imong workplace, number one, gid naton nga tandaan. Dapat gid ipa-identify nyo ang inyong kaugalingon nga kamo mga Kristiyano. Hindi nyo na pagkahuya, hindi nyo na pagtago-taguon. Amen? Dapat ipakita tagid nga kita Kristiyano, kanyari tandai. Na-experience ko man ini sa amon nga eskwelahan. Mayara kami sang Christmas party, kag siyempre, subong nga henerasyon, sa amot nga Christmas party, dilala sila sa mga ilimnon, daladala sila sa tanan ng mga bisyo. Balo na ka muna. Pero actually, ginbawal na sa eskwelahan. Pero, siyempre, ginbutang lang nila sa ilang tumbler para dito sila yung mag-inom-inom, mag-party-party. Yari karon. Kaya timingan nga, isa mo lang kami kalamisa. Tanan sila naga-ininom. Naga-tagay-tagay, kunabi. So, ti ako ginagdaman nila. Brother Arab, inom blaw, kiss alang gini. Siling ko, hindi ko, kay amba ko, hindi ko na pidi. Bawal ko na. Ambal sa akon, sang isa ko ka-classmate nga nagatupad sa akon. Bawari man niya, kiss alang gid. Dumasunog man kami sa imo man. Dumasunog sila ako na kung matupad sila sa akon. Amba ko, hindi amo na. Siling ko ya, Kristiyano, kaman niya gani, nagasimba, kaman gani, upon wala. Kung ikaw, butang ka na lang sa logic balasang aton health. Bisan Kristiyano ka man or hindi. Kung hindi mo yung gusto alitan, lawas mo, hindi mo ginaya pagalitan. Amen? Pero diri mga utod na ito nakita galit, na once nag-set kita sa boundaries, ang ini nga mga tao sa aton palibot, kabalo ina magrespeto, kundi ina sila asta sa imo. Pero kung ikaw, nagasabay man sa ilang mga katuntuan, maabot mo ng tion, nga kung ikaw magpakilala nga Kristohanon, hindi ka na nila mapatihan. Amen? That's why mga utod, ang pagka-Kristohanon naton, ipakita dit kag hindi pagtagua. Diin ka man dalon. Ano man nga mga agda sa mga kalibutan, kung nga mga klase dira sang bisyo, mga utod, tandaan naton, ipakigbato kag kaptis ang ugot ang paglaom nga nabaton mo kay Jesus. Hindi lang sa imo panimalay, hindi lang sa imo panimbaho or sa diri nga simbahan, kundi bisan diin ka magkadto dapat bit-bit mong ina nga paglaom. Amen? Kaya nga mga utod, hindi gali sufficiente kuno kung aton ginatago lang. Ang siling ni John Calvin diri gani. Ang Dios nagakinanglan man sa pagtuad, profession or confession mga utod. Kay hindi ini matuod nga pagtuo kung hindi ini magpakita mismo sa atubangan sa mga tawo. Meaning ina ang ginasiling mo nga Kristohanon ka, kung wala mo gina-display ang imong faith gali sa imo sa tanan nga mga tawo,
ina mga kauturan, hindi man makabig nga matuod nga pagtuo, kung ina nga pagtuo, hindi man mismo magpakita sa atubangan sang mga tao. Amen? Sometimes, mga utod, aring pinakadako nga masakit sa mga Kristohano. Instead, kisa kita ang maghahatag maayo nga influensya sa mga unbeliever at sa mga wala nagatuo, aring mga utod ang realidad, kita pakisa ang gina-influensyahan. Amo ina mga utod, diri pa lang sa iglesia, ginadisiplina, kag ginapadumdum kita, na kita ang nagapasan sang pangalan ni Jesus. Kita ang nagabandera sang pangalan ni Kristo. Pero, kung kita nga iglesia mismo, dasig ma-impluensyahan sang bisyo sang kalibutan, nagakadula ang sabor naton. Meaning, hindi kita nagiging epektibo ng mga Kristohano kung kita man mismo nagalakat suno sang pangginawi sa sininga kalibutan. Klaro mga utod sa Ginoo. That's why ang Roma 12, versikulo 1, nagasiningit na do not conform yourselves to the pattern of this world. Hindi pag-ipakig-angot ang imo pangabuhi sa lakat sang sininga kalibutan. Amen? Meaning aton uyatan ang aton Kristiyano nga paglaom nga lain sa kalibutan. Kaya ang aton paglaom, hindi ini saya isa ka wishful thinking lang nga do ikaw bala nagahandom ka lang ayay, tani matabo ini ba? Tani ini nga mga butang nga imposible matabo, hindi amo na sa ang paglaom mo. Hindi amo na sa ang paglaom ni ginhatag sa imo ni Jesus. Kaya ang mga Kristohanon, gintagaan kita sa paglaom ni Jesus, kag kita wala nagalaom sa mga butang nga wala sing kasiguruhan. Amen? Sino diri sa aton, kisa nagalaom ay tani amo ni matabo ba? Pero kabalo ka man. Nang ginalauman mo gali, imposible man. Pero aring kinalain, ang paglaom nga ginhatag sa aton sa Dios diri sa aton nga pagpangalagad, wala kita nagalaom sa mga butang nga wala sing kasiguruhan. Kaya ang mga kauturan, may ara kita dali sang sufisyente nga rason sa pagtuo nga ang mga butang nga aton ginapaabot kay ginahandom, sigurado gid nga matabo ini tungod matutom ang Dios sa pagtuman sang iya mga promesa. Amen? Ang paglaom naton bilang mga Kristohanon, matuod nga klase sang paglaom, kay tungod may matuod ka man nga assurance. Kay ang Diyos matutom sa pagtuman sa iya mga promesa. Gani ari tandai nga utod. Tungod sa sining nga pagkamatutom, kinanglanman nga maging matutom man kita sa iya. Because God is faithful, therefore live faithfully according to God's purpose. Haring encouragement na gusto ko ipakita sa ating mga utod. Sa tion nga kita dumaluya, kag hindi mo mahawiran sang hugot ang imo pagtuo o paglaom, dumduma nga ang Diyos nga nagapromisa masaligan gid. Kabalo ko iban diri subong sa aton nagakari diri sa simbahan, may kabugatan gid. May pilas ang tagipusoon, may kaluyahon. Amen? Mihara kis asang duwala na ang balatyago naton nagaangot sa Ginoo. Kisa mihara tuon, do hindi ta na mauyatan ng paglaom or pagbukas gini sa Biblia, hindi na naton mahimo. Kabalo ko nga gaabot ina tanan sa kabuhi sang Kristohanan, pero ari isa kapag padumdum mga utod nga ang Dios nga nagpromesa sa mga butang sa iya mga pulong matutom gid kag masaligan sa pagtuman sina. Kay tungod ano ang Dios? He is a covenantal God. Kung anong ginpromise siya, tumanon niya ginaya sa imo kabuhi. Amen? Meaning every time kita may kaluyahon, mga kauturan, every time kita wala gana gali nga magsimba, mga utod, mangayo kita sing kusog sa iya, kag magatindog ka para sa iya, bisan diin man nga mga klase sang sitwasyon kag ginbutang sang Ginoo. Amen? That's why in the good times and in the bad times, takos ang Diyos pasalamatan.
Sa malain man kig sa maayo nga sitwasyon, ang Ginoo takos nga makabaton sa pagpasalamat kag panimbakon naton. That's why utod sa Ginoo, kung ikaw nagakaluya, tandaigid ipakigbato ang imo pagtuo kag paglaom. Amen? Ipakigbato ang ini nga klase sang paglaom nga ginhatag ni Jesus. Kay wala ka nagalaom sa mga butang nga wala sing kasiguruhan. That's why, mga utod, be faithful. Be faithful. Una sa Ginoo, ikaduwa sa iya iglesia. So, nga ang pamangkot, nga hindi gid dapat naton pagpabayaan ang aton responsibilidad ng mga Kristohano sa isa kag isa kag sa pagtilipon-tipon sa sininga iglesia. Una, kay tungod gintagaan kita sang direkta nga access or direkta nga pagpalapit sa Ginoo. Ikaduwa, tungod miara kita sang kahilwayan sa sala. Pag ikatatlo nga rason, tungod sa aton katungdanan sa isa kag isa. Isa ka rason, mga utod, nga hindi ta dapat pag-isikway or ibaliwala ang iglesia or ang aton responsibilidad sa isa kag isa. Kaya nga, we have our duty to one another. May ara kita katungdanan sa isa kag isa. Amen? Tandaan mo, mga utod, ang imo panimbahon, hindi lamang ina for attendance. Ang aton subong panimbahon, dako ina nga encouragement kag pagpalig-on sa mga nagakaluya. Amen? Dako ina nga encouragement. That's why, tandaan naton, ikatatlong rason sa verse 24 to 25, may katungdanan kita. No, verse 24, siling, pagtingwaan tagid nga mapukaw ang balatyagon sa kada isa nga magigugma kag maghimo sang maayo. Number 1, dapat naton tulukon sa verse 24, ang importansya sa pagsuportahan na isa-isa kag isa bilang iglesia. Ang Kristiyano nga pangabuhi wala gintawag para mangin isahanon, kundi para mangin parte kita sang iglesia abud aton mapukaw or ma-stir up ang isa kag isa. Amo ina mga kauturan kung kita naga-disconnect sa church, gasulod ang kaluyakon, gasulod ang mga temptasyon, gasulod ang tanan nga problema, kanya gina-disconnect naton ang kaugalingon naton sa gindisenyo sang Ginoo. Nga dapat kita magtilipon-tipon. Kay tungod sa paagi sa pagtipon-tipon ng sa verse 24, aton mapukaw or ma-stir up ang balatyagon sang isa kag isa nga nagaluya. Aton mapukaw ang nagabugnaw naton nga tagipusoon. Aton mapukaw ang aton nga mga pagtuo nga do wala na kita kabalo kung pagtuo pa ni. Di ba? So that's why importante mga utod ang aton presence sa sulod sang simbahan kay ini nagadala sang encouragement. And don't get me wrong, or hindi ka mo matak-an sa inyong mga leaders, pero may nag-remind sa inyo, Brad, sister, simba kita. Brad, attend kita sa Domingo. Hindi kita matak-an. May purpose ina. Kanya ang kabuhi ta bilang Kristohanon. Wala tayagin disenyo sa Diyos na kita lang yung magkipagbato sa problema naton nga nag-aisahanon kita. Ara ang iglesia, ara ang puwersa sang iglesia, ara ang gahom sang Dios sa iglesia. Gani kung kita magbulag sa iglesia, mga utod, hindi naton ma-experiensyahan ang tuod nga kahilwayan kag pasulbaran sa aton mga problema. Amen? Kung wala ang bulig sang iglesia, hindi gid mapukaw ang aton balatyagon. Gani utod sa Ginoo, kita gintawag to build up the church and not to tear it down. Miyara nga supposed to be aton tani pabakuro ng iglesia, galing imbis nga pabakudo naton, mas gina-tear down pagid naton. Miyara, isa ka pastor nag-share sa akon. Siling niya, mga utod, Brother Ralph, nag-chat kami. Sa amon balaga ni iglesia, balamayo pa kamo daya kay kamo nagahigugmaan nay. Pero sila ako nagidalibak nilang pastor nila. Mga miyembro ginabunal nila mga pastor nila. Kaya nga kisa si pastor masaka ano sa pulpito, duwala gid ko na sa tsakto nga bisti bala. Wala gid sa tsakto nga ayos ko no.
Siling ko, ay no man ang kultura na pastor man. Nakabase, gali sa bisti ang pagpangalagad. Siling nga, hindi lang amon abrad. Ginakutso-kutso pa ko nila. Ginatulok pa nila nga ang iglesia do kabugatan. Imbis nga mangin kamayuhan. Nasubuan ko mga utod kay ang burden sang pastor, gali hindi basta-basta mo. Ang burden kag palasan sa pastor mga utod, hindi mapus. Ti, kabalo kita nga ang pastor na to nag-aalagad sa aton, kag ginabunal, kapag nga ginabunal, ti ano na lang ang guwa sa aton pastor? Maluya, na ginasayang ang maluya. Gani mga utod sa Ginoo, gapati kaya nga, diri nagahigugman na yan isa kag isa. Pero tandaan naton, hindi malikawan, nga matabo man sa aton. Gani hindi naton pagpabayaan mga kauturan na ang tanan nga espiritu, mga utod, sang tanan nga mga kalautan, mag-enter sa sininga panimbahon, kag mag-enter sa sininga pagdilipon-tipon. Kay number one, gid nga nagaguba sa fellowship sa simbahan, ang mga kutso-kutso, ang tanan nga mga chismis, kag ang tanan nga mga butang, nga hindi makahatag pasalamat sa Ginoo. Gani utod, build up the church, hindi pag-i-tear down. Amen? Buligan kang isa kag isa. Hindi maguntat. Karon kung maguntat ka sa pagpangalagad, utod sa Ginoo, kamusta ayan ang relasyon mo sa iban mga utod? Maluya sila. That's why mga utod sa Dios, tuod gid nga wala nakadepende sa pagpadayon sang iban ang aton pagpadayon. Pero tandai, ang simbahan, hindi simbahan kung wala kada subong nagapartisipar, kag nga nagapungpo, nagapamati sa pulong sang Ginoo. Hindi ang simbahan, hindi makabing nga simbahan kung kita wala nagatilipon-tipon. Kay by definition, ang iglesia nagalin sa tinaga or sa Greek word nga ekklesia, ang busilingon sina, a call out assembly. Tinawag para magtipon. Amoy na mga utod, importante ang simbahan. Kag kita nga mga Kristiyano, tandaan naton, bilang mga tumuluo, dapat kita mangin blessing para sa isa kag isa, kag hindi mangin burden o kon kasandaran sa iban nga tao. Amen? Dapat ang Kristiyano amo ang mangin instrumento or palaalagyan sang tanan nga kamayo. That's why ask ourselves, mangkutuntang kaugalingon naton, blessing man ko bala para sa iban? Or ba si burden ako para sila? Or ba siyang ginapakita o sila nagahatag para sila masaklaw o kurmasandad sila pagtuo? That's why utod sa Diyos, tandaan naton, be a blessing to other believers. Dapat kita maging instrument sa pagpakamayo sa iban. Ini nagatudlo man ang ikatatlo naton nga punto sa isa kag isa sa paghigugma kag paghimo sa mayong buhat. Utod sa Ginoo, ang paghigugma, hindi lang isa ka emosyon nga naga-come and go, kundi isa ini kabuhat sa aton kabubuton. Ang paghigugma naton sa other Christians, hindi na sa emosyon nga do, come and go lang, no? Pakadto gabalik, din why naman. Gani, tandaan naton, ang paghigugma, ini isa ka butang nga mahimo naton, kag dapat naton himuon. Pag ano ang bunga, sa nga paghigugma, amo na sang mayong buhat. Amo na sang hambal sang Hebreo verse 24 gina, nga pokawon naton ang kada isa sa paghigugma kag sa mayong buhat. Kaya ang gugma mga utod, amo na sa ang ugat, kag ang bunga, amo na sa ang mayong buhat. Ang pagpakita naton sang paghigugma mga kauturan, or pakita naton nga nagaresulta ini sa mayong buhat para sa iban, ang resulta amo sini nga ang iban nga mga utod or mga wala nagatuo kay Hesus aton madaog kag ma-attract papalapit kay Kristo kag ila mahamutan ang mayong balita kag ini magahatag himaya sa Dios. Hindi ko gid permi malimtan ang insiling ni John MacArthur bala nga ikaw lang gid ang Biblia nga ginabasa sa mga tao nga wala pa nagatuo. Anong ba silingon? Hindi lamang sa aton bibig
kita ma-identify nga kita Kristiyano, kundi sa aton pangabuhi man. Kaya nga, ang iban nga wala pa nagatuo, nagabantay man na. Ang iban nga wala pa sa pagtuo, ginalantaw nilang kabuhi mo. Amo na mga utod mag-andam gid, magpalapit sa iglesia, pagpangayo bulig sa Ginoo. Kay kinanglan gid nga ang aton kabuhi mangin maayo nga testimony kag witness ni Jesus Christ para sa iban nga wala pa nagatuo. Kay abi naton, pagtandaan naton, hindi lang paagi sa pagwali gali makumbinsi sila sa mayong balita. Kung kita ginapangabuhi naton ang mayong balita, makumbinsi man sila gali nga si Kristo ara nagakabuhi sa siningat tawo. Amen? So ini nagapakita nga aton pagigugma kag mayong buhat, hindi lang para sa aton kapareho nga Kristiyano, kundi para man sa wala nagatuo. Kay kita mismo nagapakita sang hulagway or imahen sa Dios sa ila atubang. Amen? Ikadua, diri ko matakop, ang importansya mga utod sang pagtilipon-tipon bilang iglesia. Una, nabasa naton diri verse number 25. Hindi tagid pagpabayaan ang aton kinabatasan nga pagtilipon-tipon pareho sa pagpabaya nga ginahimo sang iban. Nga nakita naton kag nabasa ini kagina, mamiari diri iban nga nagapabaya sang ilang nga commitment or pagpanimbahon. Kaya nga, sa aton subong tion, ang panimbahon nakabase na lamang sa convenience kag hindi na sa madalom na commitment. Kisa convenience na ang rason or convenience ng balasihan kag hindi na commitment. Nagaabot sa punto nga ang adlaw sang Ginoo naga-optional na lamang. Mga kauturan, tandaan naton, kung wala kita sa iglesia, kung kita ginapakigwala naton ang panimbahon sa iglesia, mga utod, do kaangay lang ina sang soldado nga ara bala sa enkwentro. Sino diri ganin ara sa Don Salvador, sa Kabangkalan, di ba? Kasi usually ara dirang prone sa mga encounter, Kawayan area, di ba? So kung kita nagabulag sa iglesia, do kaangay kita sa isa pa soldado pareho sa mga armed forces of the Philippines o kung mga military na ginapadala sa enkwentro, isa sila ka unit o kung batalyon. Kag-ari ang matabo. Kung isa ka kasoldado, pag magbulag ka sa imo nga platon or magliko o kung magpabilin sa likod, sang imo nga mga grupo, nagapakita lang ina sang kakuyang pag mangin madali ka nga target para sa kaaway. Kung ginabulag mong kaugalingon mo sa imo mga grupo, nagiging easy target kita sang kaaway. Kag amo ini ang kahimtangan man sang Kristiyano nga nagatalikod sa panimbahon o kung wala nagipagbahin sa iglesia. Kaya ang pagtalikod sa kusog or corporate strength sang iglesia, naga-invite ini sa aton sang katalagman, kag nagapahimo ini sa aton nga easy target lang kita sang kaaway. Gani, kung ginabaliwala naton ang lawas ni Kristo, mahuyang ka, ikaw mangin mahuyang, imbes nga mangin mabakod. Ang tawo nga wala nagabalyo sang iglesia or sang iyang simbahan, imbes nga mabakod, nagahuyang. Kagtandaan naton kung kita nagapabaya sa corporate strength sang church, wala gi kita tsansa batok sa aton kaaway. Kay hindi ta kaya batuan ang kaaway naton paagi sa ulod nun lamang mapakipagbato. Kay kita wala kita nagapakigbato or kontra unod sa unod. Amen? Ang kontra naton among mga espiritu nga ginapadala ni Satanas sa aton. So importante ang iglesia kay kita nagalig-on sa bulig sang lawas ni Kristo. Palig-unon ta, baldiri, ang isa kag isa, labi na gid subong nga makita ta nga malapit na ang pagbalik sang Ginoo. Amo ini nga mga pulong ang nagapakita nga ang mga Kristiyano may responsibilidad gid sa isa kag isa. Hindi para sa independence nga ginatawag, kundi para sa interdependence. Magsiling ka independence, nagarely ka lang sa imo kaugalingon. Correct?
Magsiling ka interdependence, nagarelay kita sa isa kag isa. Kag ang kabuhi sang iglesia, hindi na siya independent, kundi interdependent ina. Meaning, nagarelay kita sa isa kag isa. Amen? So mga utod, wala sang isa ka Kristiyano nga magatubo nga independent lang sa iya kaugalingon nga pagtubo. Kaya ang kusog sang isa nagapalig-on ini sa iban, kag ang kahuyang sang isa nagakompensar sang iban nga nagabulig. Kaangay sang lawas ni Kristo, 1 Corinto 12 verse 12 to 27, ang mata kamot tiil tanan nga may tagsa ka role kag hindi pwede mag-exist o kung mag-function nga wala sang iban. Ang mata kung tiil hindi ini mag-function kung wala hindi upod ang partes, iban nga partes ang aton nga lawas. Gani kita amuman. Kita nagakinanglan gid sa isa kag isa. Ang bagan isang Roma chapter 12 verse 6 to 8. Kag tungod nga ang kada isa sa aton may iya nga abilidad nga nagabaton suno sa bugay sang Dios, gamiton ta ining ginhatag niya. Kung kita gingaan abilidad sa paglaygay, dapat panglaygay. Kung ano nga abilidad ginalaw kag ginhatag ni Lord sa imo gamita ina para sa pagtubo sang iglesia. Kanya aman mga kauturan, tungod ang kamatayon ni Jesus naghatag sang aton sang kasiguruhan nga pakapalapit sa iya presensya, gintawag kita nga palig-unon ang isa kag isa bangod ano kuno ang rason, malapit na ang adlaw sang pagbalik sang aton labing mataas nga pari nga magtapos sang aton kaluwasan kag magtuman sang iya mga ginpromesa. Utod sa Ginoo, dapat gid hindi ta pagpawalaan ang pagtipon-tipon. Isa ka mabugat nga rason, malapit na ang pagkariliwat ni Jesus diri. Hindi pwede nga kung magbalik diri si Jesus, ay diin ka patuyay mo naglagaw-lagaw. Dapat mga utod sa Ginoo, handa kita sa pagbalik ni Jesus. Baldiri gani, kung daw ginakapoy ka, o kung nagapang duwa-duwa, dumdumagit nga bahin ka sang lawas ni Kristo. Ang imo pag-alagad, mga utod, may balos na. Kag kita gintawagit nga magpalig-unanay, kag magpukaw sa balatyagon sang iban, agud ang iglesia magatubo, kag mangin andam kag handa sa pagbalik ni Jesus sa sini nga kalibutan. Amen? So gani, ang Hebreo chapter 10 verse 19 to 25, nagapakita ni kita gintawag sa isa ka kabuhi sang pagkamatutom. Hindi lang sa personal na relasyon sa Dios, kundi man sa aton relasyon sa iglesia. Ang tanan nga ini hindi para sa aton kaugalingon lang, kundi para sa himaya sa Dios, kag para sa pagtubo sang iglesia. Gani mari ko di tatlo ka quick na practical implications. Number 1, be faithful because of what Christ has opened for us. Mangin matutom kita sa iglesia tungod ginabrihan ni Jesus ang bag-o nga alagyan nga kita libre nga makapadulong sa iya presensya kag ini utod hindi naton pag-usikan nga pribilehiyo. Kay ang ini nga pribilehiyo ginbuksan kag ginbakal paagi sang iya hamili nga dugo. Ikaduwa nga implication, be faithful because of what Christ has cleansed in us. Hilway na kita makapalapit, tungod mga utod, ginlimpyuhan kita ni Jesus. Gintinluan kita, ginhatagan kita sa paglaom, kag kaligunan nga magpalapit sa iya, nga may sinsiro kag bugos nga pagtuo. Gani ikatatlo nga implication, be faithful because of what Christ is doing through us. Dapat gid kita mangin matutom sa iglesia tungod sa kung ano ang ginahimo ni Jesus paagi sa tagsa-tagsa. Ang pagpalig-unanay, kag paghigugmaanay sa sulod sang iglesia, amo ang aton responsibilidad samtang nagahulat sa iya nga pagbalik. Amen? So mga utod, miyari ko diri paghangkat or challenge sa tanan. Gusto ta kamo hangkaton o kon i-challenge before ko magtakop. Aring challenge mga utod. Gani kung amo ining mga kamuturan nga ito nabatian. Pamangkot. Handa bala kita nga magpabilin nga matutom
kay Kristo, kag para sa iglesia, tubtub na siya magbalik. Handa ba lang tanan? Gani gina-challenge na kamo nga maging handa gid kag mangin matutom kay malapit na ang pagbalik ni Jesus para sa iya mga bride muna ang church. So dalayawon ang Ginoo. Let's pray. Lord Jesus,